pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, siyensya, teknolohiya, at syempre, bantay at kasangga ng mga OFW. Ito po ang inyong lingkod, Terry Alpa, at syempre po tayo na naman po ay masayang magkakasama-sama. At kami po ay inyong napapanood at napapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Yes! At bago po lahat, batiin po natin ang ating mga followers and viewers sa apat na sulok ng mundo. Hello po sa inyo, bantay at kasangga ng OFW, siyempre po sa pamumuno po ng founder na si Sir Albert Guanzon, kung saan po ay maraming pinagkakaabalan kaya hindi natin siya kasama ngayon. At siyempre po, batiin natin mga chapter, ang pinakamasipag, ang BK Qatar chapter. Ayan po, hello sa inyo, napakaraming activities. Congratulations sa inyong lahat. And of course, ang ating po mga napakaraming kaganapan sa ating paligid, ano? Talaga naman nakikita mong kumikilos po ang lahat para po sa pag-unlad ng ating bansa sa ating ekonomiya. Okay. At siyempre po, sa mga gusto pong bumati, pwede po kayong mag-text sa akin. At ako po ay babati sa inyong lahat. At kami po ay malugod na naglilingkod sa ating mga OFWs, sa mga problema po dyan. Ano man po yan, ano man ang nais nyong ilapit sa amin, kami po tutulong sa abot ng aming makakaya. Wag lang pong pera. Anyway, ayan po, batiin po natin ang ating mga naging kaibigan dyan po sa lugar ng Ifugao. Nakarating po tayo dyan dahil tayo po ay nag-coverage ng Regional Science and Technology Week. Yan po yung palaging sineselebrate po yan every year. Yan po, nakikita niyo po yung mga accomplishment po ng ating Department of Science and Technology. And of course, marami pong salamat sa nag-invite po sa atin doon. Siyempre po ang DOST CAR. Thank you so much po. And of course, ang President ng PAPI, wala iba kundi si President Nelson Santos, at ang ating pong mga kaibigan, si Beth Padilla na dati pong DOST, ngayon po ay nag-i-enjoy na siya na makasama namin bilang isang media. And of course, ang kilalang kilala ng lahat, ang idol natin, si Miss Melly Tenorio. Hello po sa inyong lahat. Okay. So, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol po sa mga naging kaganapan sa ating pong DOST. Una-una na po yung pong sa Ifugao, yung Regional Science, Innovation and Technology Week. Napakaganda po ng mga naging accomplishment doon. Maraming mga research ang talagang napapakinabangan. At sa mga ginawa nating project visit, wow, talaga mga sinuportahan ng DOST na mga business ay talagang bloom na po. Maunlad na, successful yung mga produkto. Bigyan lang po natin yung isang produkto doon. Ito po yung Milas Bakery. Ayan. Masarap na tinapay na tinulungan po ng DOST. At ngayon po ay mukhang bibigyan na naman sila ng puhunan, another puhunan para mas lalo pang lumaki at lumawak yung kanyang negosyo at makatulong na makapagdagdag trabaho sa ating mga kababayan. Yes, kasama rin po yung masarap na kape, yung Ifugao Coffee. Ala ko noong una walang ganung kape doon. Yung pala meron parang Ifugao Coffee doon. At saka yung Benguet. Tayo po ay nag-stay
ang naganap po na mga exhibit ng mga products ng DOST ay diyan po sa Ifugao State University ginanap. At ayun nga po, 4 na gabi yata kami doon na nag-stay. At syempre, pagka pumunta ka sa Ifugao at tapos na yung aming mga coverage, hindi natin kakalimutang dalawin ang ating famous and one of the wonders of the world, ang rice terraces. Kaya lang, medyo na ano tayo, kasi yung ina-expect mo ba na rice terraces na nakikita sa mga postcard, sa mga ano, medyo po, parang tumanda na siya, nalagas yung buhok niya. Pero maibabalik pa rin naman siya. Basta tutukan lang at ituloy yung pagtatanim ng palay, kasi ang rice terraces talagang panay-palay po yan. Napakalaking tulong yan sa pag-supply ng ating bigas. Kaya kung nakikinig po yung mga concern, yung mga involved dyan, tuloy nyo na po ang pagre-rehab ng rice terraces. Nandun pa naman siya, kaya lang medyo hindi na ganun kakapal yung kanyang nakatanim na palay. Kaya kailangan po natin yan for production at syempre tourist attraction, dinadayo po yan. Marami tayong nakitang magagandang view doon. Napakaganda po ng place, yung Ifugao at yung pong Banawe. Hindi po Banawe dyan sa may bilihan ng sasakyan. Doon po sa Banawe. Doon po tayo nakarating kasi yun po ang lugar na kinaroroonan ng rice terraces. Ayan, at syempre congratulations po sa naging kaganapan po yung Regional Science, Innovation and Technology Week. Congratulations po sa ating DOST Secretary Renato Siludum and of course Yusek Sancho Maborang, Regional Director po. At lahat po ng mga opisyal na nandoon, congratulations po sa inyo. Natungayan din po natin dun yung sayaw niya ng mga igurot. Kung paano magligawan, gano'n, nakakatuwa po silang tingnan. Yun po ang ating mga ninuno na mga igurot dyan sa Ifugao. Okay. At siyempre, marami pa rin po tayong ibabalita. Okay? Okay, at siyempre kamakailan lamang ay tayo po ay nag-coverage na naman ng DOST. Sipag talaga, no? Kasi po, itong DOST na to, marami na pong natulungan yung I-Forward para sa mga OFW. Kaya lagi natin silang binabati, pinupuri, dahil po patuloy pasasalamat ng ating mga grupo ng OFW, yung Bantay Kasangga, na naa-avail po nila yung I-Forward ng DOST NCR. Yan, tinanong po natin yan nung nandun tayo sa Baguio, sa pagdiriwang ng Regional Science and Technology Week. Ano ba yung napakinabangan ng ating mga OFW sa Technology Week na ito at ng ating pong mga sundalo? Marami pong binanggit doon si Secretary natin, Renato Solidum. Sabi nga niya po yung I-Forward na patuloy na tumutulong at nagbibigay ng hanap buhay negosyo sa ating mga OFW. Pinahihiram po sila ng puhunan at kailangan din pong ibalik pero walang interest. Basta po mabigay nyo lang po yung mga requirements na hinihingi. Siyempre yung mga business permit at kung ano-ano pa, tiyak pong pasok kayo at makukuha nyo ang puhunan na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Baka nga maging 1 million na yan At siyempre po, sa atin naman po mga sundalo, binanggit din po ng ating butihing secretary ng DOST na marami pong proyekto para po sa ating mga sundalo, para po sa paglaban, ano man yung kanilang gagawin, napakarami po para sa pagtatanggol ng ating bansa. Yes. At ngayon ay patuloy pa rin po na pinopromote ng ating DOST NCR. Ito po ay nagkaroon po ng virtual presser for the 2024 Pamana Agham Siyensya sa bawat habi at hibla. Ayan, napakalalim po ng ating Tagalog. Doon po sa mga kabataan, habi
Atibla. Ito po yung mga tela na ginagamitan ng weave, no? Napakahirap gawin po nito kasi nakita po namin yung pag-weave ng mga native Igorot. Talagang sinulid lang siya, nanggaling lang siya sa sinulid, sa mga abaka o sa pinya, kung ano man po yan. At hinahabi po yan, weaving, no? Ginaganon po nila yan ang kanilang kamay. Na para bang pag nadulas yung isang sinulid, hindi na po maganda yung kakagasnan. Kaya kailangan na may technique siya at saka sabi nga nila kasama yung damdamin sa pagwiwip. So yan po yung ating natunghayan. Kaya po ang tanong ko nung kami po ay nagkaroon ng press conference bakit po napakamahal po nitong mga produkto na galing po dito sa paghahabi at hibla. Kasi nga po, hindi po basta-basta at saka po ang production po niya ay hindi po ganun kadami agad kasi po talagang pagtsatsagaan po ang pag-weaving niyan. Okay. At sa ating pong naganap na pamanaagam, siyensya sa bawat habi at hibla, ay dito po ay siyempre ang masipag na Regional Director ng DOST NCR, si Engineer Romelin Tresbales. Ayan, siya po yung director po ng DOST NCR na napakasipag din po. At sila po ay nagkaroon ng ugnayan, nagsama po, sana nag-isang puwersa, ang director po ng DOST PTRI. Walang iba kundi po si Dr. Julius Leanio Jr. Mga napakasipag po niyan. At syempre yung mga iba pa pong guest, no, na nandoon. Marami po tayong natutunan doon. Papakita na ba natin? Syempre nung time na yon, nagkaroon po ng press conference. Ang mga media po ay binigyan ng kit ang bawat isa para po sa mga summaries and various activities. Pero bago natin ipapanood sa inyo ang video, nais muna namin kayong imbitahan sa mga darating araw ay magkakaroon pa po ng mga activities itong pamanang agham. Ito nga po yung gaganapin sa August 28 to 29 sa Intramuros, no, Manila. Ayan, kung may time kayo dyan, sabay pasyal. Ito po yung pamanang kulturang habi sa makabagong panahon. Handog ng Science and Community sa Metro Manila by Noel Algalcetas. Ayan, siya po yung nagsulat na to. Sabi nga sa ikalawang pagkakataon daw muling ibabahagi ng DOST NCR yung pong makulay na kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ayan, no? Sa pamamagitan po ng pamana agham. Siyensya sa bawat habi at hibla. Alam niyo, gustong-gusto kong suot yun. Yung kanilang damit na gawa dito sa habi at hibla. Kaya lang, ang mahal niya. Ngayon sinasabi, kaya mahal po talagang class siya na talagang pagmamalaki ng Pilipinas. Na ang bawat hibla niyan ay pinagtuunan ng pagod, inspirasyon na makabuo ng isang napakagandang tela para sa mga susuoting gown o ano man yung inyong nais gawin o isuot. So, sa 28 and 29, ito po sa Intramuros, Manila. Alam niyo naman po yung lugar na yan. Masyado rin pong ano yan. Masyado makasaysayan yung ating lugar ng Intramuros. Kung saan po talagang dyan ang galing yung ating mga bayani na katulad po ni Dr. Serizal. So, ang pamanaagam siyensya sa bawat habi at hibla ay unang ginanap ito noong pang 2023 na nagtampok sa mga produktong halal. Ayan, pag sinabi yung halal, yun po yung talagang gustong-gusto ng ating mga kapatid na Muslim. At ang mga inisyatibo nito ay para sa turismo talaga, pang tourist. Kasama yung Intramuros Administration, nag-support sila dito sa pamanaagam ngayong taon ay isasama na rin ang siyensya, teknolohiya at saka yung inobasyon. Ito po yung lalong magpapaunlad sa mayamang kasaysayan at kultura ng paghahabi dito sa ating bansa. At ayon po sa pamana, ang layunin po ng pamanaagam ngayong taon ay ipakita sa publiko sa ating bansa
sa mga turista ang pagsasanib ng makabagong kaalaman at teknolohiya at ang pamanang sining ng mga naunang henerasyon. Ayan Commission sa Wikang Pilipino. Pasok na pasok po tayo dyan. Magkakaroon din po ng event ang Komisyon ng Wikang Pilipino. Yan po, at bayanan nyo rin po yan. Kaya nga po itong pagbubukas po ng pagdiriwang, masasaksihan natin at makikita yung pagpirma ng kasunduan. Ito yung sa pagitan ng DOST-NCR at ang mga kasamang institution sa paglulunsad ng iba't ibang produkto mula sa DOST-NCR at DOST-PTRI. Yan, makikita nyo po yan yung mga display na ating pong binideo. At nagkaroon din po ng mga painting doon. Itong mga painting na ito, naku, nakakatuwa ito. Kasi alam nyo kung bakit. Nagkaroon po ng passion doon. Tinampok din yung damit mula sa koleksyon ng PTRI, kasama na po yung Kahabi PTS. Ito po yung Sustainable Fashion Show. Ayan. Kaya po iniimbitahan po ang publiko na bisitahin ang Kahabi Textile Innovation Exhibit Techno Bazaar. Wow! Sarap magpunta dyan basta meron kayong dalang pambayad. At kumonsulta sa ating mga eksperto. Marami po tayong eksperto sa SNT Robing Clinic. At kayo po ay makilahok. Sumali po kayo, mayroong subasta dun. Pag sinabing subasta, ito yung tawaran. Kung sino yung magandang na presyo ang ibibigay. Siyempre, siya yung magiging panalo. Ang subasta nito ay likang sining, ng sining sa siyensya, na magtatampok sa mga talento, guhit, sining ng mga person deprived of liberty. Sila po yung mga kababayan natin na medyo naligaw lang ng konti ng landas kaya napunta po dun sa loob. Ang tawag na po sa kanila ay hindi na po prison or preso o ano paman. Sila po yung person deprived of liberty, PDLS. Ayan, ang dami pong aktibidad, At sa huling araw ng pamanaagahan, nariyan ang tela hanga. Ala, tiyak nahanga ka dahil ipakikita ng teknolohiya at inobasyon upang masiguro ang sustainable supply ng local fabric sa Pilipinas. Siguro, manood na muna sila habang tayo nagpapaliwanag para mas nakiintindihan nila kung makikita nila. Sige, panoorin po natin. At pati ang mga mensahe ng ating mga kabosing doon. Sige. Take it away. Magandang buhay po sa ating lahat. Dito po tayo nga sa programang Buhay OFW ngayon. Siyensya at teknolohiya na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio. Ngayon po ay nandito tayo sa Pamanaagham, Siyensya sa bawat habi at hibla. At kasama po natin siyempre po napakasipag po na si Ma'am Angeline Rome Tresbales. Siya po ang Regional Director ng DOST-NCR. Hello Ma'am, pati muna po kayo sa ating followers and viewers. Hello po, magandang umaga po sa lahat ng nanonood na ating programa Buhay OFW ngayon. Nakakatuwa po na makasama kayo ngayong araw. Kayo po ay iniimbatahan din po namin na pumunta sa ating pong activity sa Intramuros Admin po ito. Doon po sa Maynila, sa August 28 to 29 po, magkakaroon po tayo ng exhibit, magkakaroon din po tayo ng mga forum tungkol sa textile innovations na meron po tayo ngayon. Bukod po dyan, inaanyahan ko rin po ang lahat na sumama sa aming Regional Science and Technology Week celebration. Ito po naman ay sa October 29, 30, and 31. Ito po ay gagawin natin sa Amorato Stadium sa Quezon City. And sa lahat po ng ating mga kababayan na OFWs, inaanyayahan po namin kayo na sumama sa aming programa, yung aming po tinatawag na I4PH or Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines, na nagbibigay po ng capacity building training para po tayo ay makapagsimula ng isang technology-based business. And nagbibigay din po ito ng after po ng phase 1, after the capacity building, may pagkakataon din po na maka-avail ng funding mechanism para po sa pagtayo ng isang technology-based enterprise. So muli po, maraming magandang umaga. At huwag niyo po ma'am kalimutan ang ating pong mga tunay na bayani, ang ating pong mga sundalo, ang inyo pong mensahe.
At sa ating naman po mga partners po, no, sa ating po partners from PGMP, sa ating partners from PNP, kami rin po ay nandito lamang para sumuporta sa inyo pong mga advokasya din at mga programa na maaaring gumamit ng science, technology, and innovation para sa mga komunidad, para po sa ating mga proseso. Ayan, at syempre po, mahal na mahal po ang DOST NCR ng ating mga OFW. Parating po na rin po ang kanilang pasasalamat po sa inyo. Maraming salamat po sa ating po mga OFW partners. Makakaasa po kayo na kami dito sa DOST ay maaaring mananatiling magiging one DOST for you para po sa pagbubukas ng mga oportunidad at pagbibigay ng mga solusyon na anchored sa science, technology, and innovation para mapabuti po ang ating mga pang-araw-araw na aktibidades, pang-araw-araw na buhay at pang-araw-araw na negosyo. Yes, mabuhay po ang DOST NCR. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa. Maraming salamat po. Okay, magandang buhay po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon sa Pamana Agham, Siyensya sa bawat habi at hibla. At tayo po ay napapanood at napapakinggan po sa DWW Armed Forces Radio sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya. Ngayon po ay kasama natin ang napaka-jolly, napaka-masayahin. Lagi po siya naka-smile. Ano? Walang iba kundi po si Dr. Julius Liaño Jr. Siya po ang director po ng DOST PTRI. Hello po sir, bati muna po kayo sa ating followers and viewers. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Yes, ano po masabi nyo tungkol po sa Pamana Agham na nangyari po ngayon, siyensya sa bawat habi at hibla? Well, maraming salamat po sa DOST NCR sapagkat we are actually being looped and we are working together para po sa Pamana Agham sa taon na to at ang kanilang pagtatampok sa Philippine textiles, Philippine fibers, Philippine materials para po sa tela. At napakaganda po ng advokasya sapagkat very inclusive po ito ngayon dahil kasama rin po natin ang BGMP Regional Office, particularly po sa NCR at ang PSE who is also with us in the same advocacy on promoting sustainability and inclusivity for Philippine textiles and also for, you know, science and technology in general. Yes, ano po ang naging suporta sa inyo ng DOST NCR? Well, napakalaki po. They actually created a platform for us to be able to show the textile innovations that we have, the different programs that we have, at maganda po yung pagkakataon na dinala rin po nila yung kanilang mga stakeholders in keeping and helping push for the advocacy for Philippine textiles, especially here in NCR. At napakaganda po kasi china-champion natin yung ibang sektor na hindi necessarily usually kasama doon sa discussion natin, and particularly referring to our to persons with this deprived of liberty. Sila po yung napakalaking sektor din na nawawala minsan sa ating consciousness sapagkat yun nga po sila po ay hindi natin nakakasama, but you know, science, technology and innovation is actually inclusive. Kaya napakaganda po na we are actually helping and engaging and you know, working with all of them. Yes, ang inyo na lang pong mensahe para po sa ating mga OFW, sila po yung mga modernong bayani at siyempre po ang tunay na bayani ang ating mga sundalo. Go ahead. Opo, ganun din po. The same way as we are looking at the persons deprived of liberty, ating pong mga OFW ay, again, mga Pinoy pa rin po sila, di po ba? Pero nasa ibang bansa nga lang. But then they are also geographically dislocated. Ibig sabihin, wala po sila sa ating sariling bansa. They are part of the programs, they are part of the consciousness of the scientific community, and we're very happy and very glad kasi po kasama rin po sila sa mga programang pwedeng, mga programa ng department at ng DOST na pwede po silang makapag-partake. There are a lot of technologies waiting for them, especially when they come home or maybe even when they are still there and their families could be engaged with. Napakadami po, and we hope that they also take advantage. Ibang-iba na po ang level ng science, technology and innovation sa Pilipinas ngayon. That's why we also are very confident that you could maybe give it a chance na mapakinabangan po natin. Sa ating naman pong mga kasamahan sa kasundaluhan, ang PTRI po in particular ay meron pong programang Combat Text at we are also developing, you know, yung ating localization of the battle dress uniform for our soldiers. At napakaganda po sapagkat ang idea is kukuhanin natin yung ating mga materyales mula mismo maybe sa mga kampo, mula mismo sa mga communities where they are actually deployed. At ito po ay magiging part ng kanilang uniforme. So this is just one of the so many initiatives that we have, and we are glad and very happy because you know we can feel the love, the support, and the camaraderie being built across government agencies in pushing for science, technology, and innovation. Yes, maraming salamat po. Congratulations po and good luck po sa inyong lahat. Salamat po. Thank you.
Okay, magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po si Terry Alpha para po sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya Teknolohiya na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio. Sa ngayon po ay narito pa rin po tayo sa Pamana, Agham, kung saan po ay kasama natin si Superintendent Clint Russell Tangeres, tama po ba? Okay, siya po ay Regional Director, Bureau of Jail Management and Penology sa National Capital Region. Sir, bati muna po kay sa ating po mga followers and viewers. Magandang umaga po sa lahat ng mga followers ng ating DFP Radio. At sana nasa mabuti po kayong lahat. Mabuting lagay, mabuting kalusugan. Yes. Ano po masasabi niyo tungkol po dito sa nagaganap ngayon, yung Pamana Agham? Ito yung napakalaking tulong po sa ating mga PDL, yung Person with Private Liberty. Kasi sila po talagang directly beneficiary nitong ano na to. Kasi tinuturuan po sila paano maghibla, maghabi. At saka iba't iba pang livelihood trainings na ginagawa po ng ating partner na DOST. Yes. Ano pa po ba ang support na nabigay na sa inyo ng DOST aside from hibla? Aside from yung paghahabi na ginagawa ngayon, meron po silang mga donations na equipment, kagaya ng mga equipment sa pag-baking. Nice. Magandang equipment yan, para kang nasa commercial baking, mga bakery na equipment. Binibigay po sila sa amin para yung ating mga PDL ay matuto pong maggagawa ng mga tinapay para sa hanap buhay. Yes. Ito pong nasaksihan natin ng mga painting. Gawa po ito ng inyong mga PDL. Tama po ba? Opo, gawa po ito ng PDL ng lahat ng mga CTJs dito po sa National Capital Region. Sila po ba itinraining sa pagpipenta o talagang God-gifted sila? Karamihan po sa kanila ay may talent na po sa pagpipinta at tinuturoan na lang po ng ibang technique kung paano mag-express pa ng at mga technique ng mga ginagamit ng mga materials. Tinuturuan sila ng mga mahuhusay din mga pintor. Okay. Ang inyo na naman pong pasasalamat po sa DOST. Nais niyo pong iparating sa kanila. Hindi po sa ating DGMP, NCR, sa ating hindi po ng ating buiting Isaiah G. Binang Avalos, sa ating chief na si Director Royal Rivera at sa lahat ng mga PDL, personnel ng BGMP NCR. Nagpapasalamat po kami ng malaki dito sa atin, partner natin na DOST, lalong-lalo na kay DOST NCR, Ma'am Tisballes, at sa PTRI. Isa pong malaking tulong itong ginagawa po nila sa amin dahil nakakatulong po sila sa rehabilitation correction ng ating mga PDL, mga kapatid po natin na masasabi po natin napagkaitan po ng pagkakataon. Very nice po. Bago tayo pangsamantala magpaalam, ang inyo po mensahe sa ating pong mga modernong bayani, siyempre pong OFW at ang tunay na bayani, ang ating pong mga sundalo. Go ahead po. Sa ating po lahat ng ating mga OFW at mga bayaning sundalo, sana po kayo din ay tutulong din sa ating mga PDL pag sila po ay lumaya. Yes. At ito po talaga ang napakalaking ng ating mga PDL challenges pag sila ay makalaya na, mapunta na sa ating kapwa komunidad. Tulungan po siya natin magbago at yan, isang bayani kayo, tunay turing kung kayo ay makakatulong at hindi na sila muli pang makulong. Kayo din po, huwag nyo nang pangaraping matuto sa mga ganitong gawain sa mga jail. Marami na po kami yung activities pero huwag po kayo mahirap po makulong. At tama, sa ating mga kasandaluhan, saludo po ako sa inyo, lalo na sa mga pinanggagawa nyo at iyan ay napakahirap at para sa bayan. Yes, at siyempre po kami rin ay saludo sa inyo. Mabuhay po kayo at keep going po at God bless po sa inyong mga ginagawa. Maraming salamat po at siyempre po, tayo po ay mapapakinggan at mapapanood po sa DWWD Armed Forces Radio. Ito po si Terry Alpha para sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya at Teknolohiya. Good luck po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya at Teknolohiya na mapapakinggan po sa Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ngayon po ay nandito tayo sa Pamana Agham, Siyensya sa bawat habi at hibla. At siyempre kasama po natin si Ma'am Reyna Sidenio. Siya pong Events Director, Partnership
for Sustainability Education. Hello po ma'am, bati mo na po kayo sa ating followers and viewers. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at salamat po sa inyong pagsuporta. Yes, ano po niyo po masasabi dito po sa Pamana Account? Ito po ay napakagandang opportunity para makapag-collaborate po tayo, no? Kasi ang unang-una, ang number one po na goal natin is ma-achieve ang ating sustainable development goals. So, ito po ay napakagandang programa para mas makatulong po tayo sa ating komunidad. Of course, na lahat na related po sa ating fabric, so weaving, and of course, BJMP din po, no? And sa aming mga networks din po. So, as PSE po. Yes. Okay, ma'am, may mga events po kayong mga parating, di po ba? Yes po. Oh yes, imbitahan niyo po yung ating mga nanonood po. Salamat mga po. Followers. Yun. Meron po kaming event, siguro yung pinaka, na lang po, no? Opo. Sa September 17, meron po kaming dalawang events. Mangyayari po sa EDSA Shangri-La Hotel. Yes. Sa umaga po, meron po kami Mental Health Meets Nutrition Forum. Ito po ay a mental health forum para sa school leaders, teachers, nice. parents, and educators. Sa afternoon naman po, meron po kaming Leveraging AI for Sustainable Business. Ito po ay innovative strategies and networking for sustainable business success. So yung mga business owners po, especially yung mga SMEs, they can attend po and learn more about sustainability and AI, of course. Yes. Okay, ang inyo na lang pong mensahe, unang-una na po doon sa mga modernong bayani po natin, ng mga OFW, and then ang tunay na bayani, ang ating pong mga sundalo. Go ahead po, ma'am. Yes, so sa ating mga OFW, maraming salamat po, of course, sa inyong pagsusumikap, no, para masunod po ang buhay ng ating mga kapamilya dito sa Pilipinas. Sa ating mga sundalo, saludo po kami sa inyo, sa inyong katapangan, at sa inyong sakripisyo para sa ating bayan. Maraming salamat po. Yes, thank you so much, ma'am. Congratulations po and good luck po sa inyo. Ito po si Teriel, para sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa. Maraming salamat po at God bless. Ang mga po. partners natin for making this Pamana Account possible. Unahin na natin from DOST NCR Regional Director, Engineer Romulan T. Tresvalles. Any short message? Short message sa ating mga media partners. Hello, yan. Una-una po ay isang makaagham na umaga po sa ating lahat, sa ating mga friends from the media, of course sa ating mga friends from PIA, sa ating friends from BGMP, friends natin from PSC, and of course kay Director Lian, yung ating partner from Philippine Textile Research Institute. And natutuwa po kami na makasama kayo ngayong umaga dito sa ating press briefer or sa ating pong for in preparation doon sa ating mga activities under doon sa tinatawag namin na Science Beyond Borders, and yung mga activities po namin in partnership with the Philippine Textile Research Institute, hindi lamang po with the Philippine Textile Research Institute, of course with the Intramuros Administration, with our partners as well from the BJMP NCR, and of course yung ating pong partners as well from TSE or yung ating pong Partnerships for Sustainability Education. Kami kasi din naniniwala din kami sa DOST NCR para mapagpalawig din namin ang aming mga ginagawa. Importante yung collaborations with other government agencies as well as yung ating partners as well from the private sector and ating mga CSO partners. So muli po, nagagala kami na makasama namin kayo ngayong umaga dito po sa Philippine Textile Research Institute. Namin ay medyo senior citizen na malapit at ang kasang tao ng mga auditors natin. Pero it's a testament to the old philosophy that textiles is very relevant to all of us. So we are very glad that under the One DOST banner, nakikita niyo po ang convergence ng ating mga research institution at ang ating regional operations in bringing to you not just the technical side of Philippine textiles or of science, but making science enjoyable and relatable to everyone. So yun na muna for the meantime. But again, maraming salamat sa inyong pagdalo at welcome po ulit sa
ating palatuntunan, and welcome again to the Philippine Textile Research Institute. Thanks, super exciting pala ng partnership na ito dahil first time ni PSE with DOST NCR. Finally, we have Bureau of Jail Management and Technology, National Capital Region. Ayun, si Daniel. At sa lahat ng mga nandito, sa mga media at sa other partners, kami po ay isang papasalamat dahil ang magiging recipient po nito ay ating mga PDL, yung Persons Deprived of Liberty. So nakikita nyo naman yung kanilang mga paintings. At mamaya siguro kung may mga mabuting kalooban at mabebenta ito, malalayo po ang mararating sa pagkakitaan natin mga PDL, at ito ay isang susi sa kanilang pagbabago, yung pagsisimula ng kanilang pagbabagong buhay. Yun po, kami ay in behalf sa lahat ng PDL, sa personal ng DGMP NCR, kapasalamat po kami sa lahat na nandito at sumusuporta sa aming mga programa. Thank you po. Education, down to literacy and numeracy programs, and then we expanded to leadership training for businesses and other organizations as well. Okay, paano po kayo napunta dito? Ano po ang maitutulong ninyo sa And so thank you po. We provide logistical needs as well. So in one of the programs po, we are going to be facilitating, for example, the Sustainable Fashion Show. So we'll be providing help with that. So yung mga partners po namin, networks namin sa PSE, such as our models. So we'll be providing the models. We'll also be providing pieces din po, weaved pieces from Sagada. So we have a master weaver from Sagada, Miss Roseanne Wangali, which is a network of PSE, partner of PSE as well. And we'll also be facilitating one of the smaller programs, which is the Tiny Thread Talk, together with our students. Yes. Parte din ito ng yung aming Science Beyond Borders campaign, and with PSE nakikita po namin na maraming points of collaboration. Gaya po nung una kami actually nagkakilala ng PSE dahil po sa isang iForward event. Yun po yung isa din na program na ginagawa po ng DOST Regional Offices, yung Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines. And ang focus kasi nung activity or focus kasi ng intervention ng DOST in the iForward Philippines ay nandun sa parang core business development or technology business development side, and the use of technology in their processes. And alam niyo naman din po, ang paggagawa ng isang business hindi lang yung maraming pillars o maraming aspeto, and para po we also provide a holistic support doon sa aming mga tinutulungan. We also partner with other CSOs, kagaya nga po nitong PSE, to also provide potential assistance or kung ano pa yung makikita natin na points of collaboration. Nakikita po namin na aside dito sa activities natin for Pamana-Agham, bukod din doon sa iForward, meron ding points of collaboration na pwedeng makitaan between DOST and PSE. Doon naman po sa isa naming platform din for technology transfer, yung tinatawag namin na Community Empowerment through Science and Technology Program. Good morning, ma'am. On the part naman sa BGMP, kami po ay naririto dahil kami po ay isang recipient. Lalo-lalo na sa aming mga PDL, yung Persons Deprived of Liberty, recipient po sila ng tulong through trainings, livelihood skills trainings. Kagaya din po ng TESDA, ang DOST rin ay nagpo-provide ng mga ganitong pamaraan sa ating mga PDL. So nakita nyo naman, yung through paintings na sinusuportahan ng ating DOST, at ngayon naman ito sa weaving. So kung lahat ng ating mga jail facilities magkakameron ng ganitong training, weaving, magkakameron po sila ng dagdag kaalaman sa skills sa paggagawa at pag-ahabit. At habang sila ay naghihintay na kanilang mga kaso na maano ng korte, magkakaroon ng additional livelihood skills kapag sila ay bumalik ulit sa ating mga communities. At least matuto na sila magtahi, mag-wave. So additional lalong-lalo na sa hanap buhay po. Our event in a few minutes. Thank you.
Kasama namin, no? Silang nabutan mo sa Ma'am Shirley. DOST NCR for taking this initiative on textiles. Kasi po, at least hindi na lang kami yung nagsasalita ngayon ng Philippine Textiles. We already have our regional officers, particularly DOST NCR, for this very, very strategic move to integrate textiles in our consciousness, daily consciousness. Yung pong diaspora is not necessarily they are outside of the Philippines. Some of them are in the Philippines. It's just so happen they are not with us. And the PDLs, as our good regional director here has mentioned, isa po, hindi po sila nawawala dun sa aming consciousness. And we would like to partner again more aggressively with the BGMP through the DOST NCR because actually it's happening across all over the Philippines. Sa Region 5 po, ang participation naman nila ay yung magdugtong ng fibers. Yes. So yung iba po, ang participation nila is even to as far as weaving. So marami pong ganun na engagement that technically elevates their output from, di ba, mula doon sa traditional na sand sculptures bang tawag mo, nasa loob ng bote, di ba, to something, di ba, pag nakikita tayo ng ganun, automatic mong isipin galing sa loob ng kulungan yan. But then, it already is moving towards the creative industries as well. So, napakaganda po yung convergence na ito, and at the same time, our media partners here who are part in the continuous advocacy to make Great Philippine Textiles relatable and relevant to our modern age. So hindi ko na pupuntahan yung iba naming programa. You can follow us at the DOST PTRI Facebook page na nag-umuusok ng araw-araw na posting. Pero ang sa amin po naman dito is we are just here. Let us know how we could be engaged, and we will be more than willing to engage with all of you. We shy away from the term po na help, because it is a very different mindset. Actually, what we want is we engage people, and we are engaged because our stakes are shared and our destiny is also shared. Yun lang po, magandang umaga po at mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank everyone. BTRI, of course, DOST NCR, and Sister Pono, GMPN. So we really need these kinds of collaborations to really help each other po, no, to achieve our SGPs. So maraming salamat po na nakatulong po kami, and of course we're looking forward to more collaborative activities para mas marami pa po tayong communities na matulungan. Also, I'd like to take this opportunity to invite you. We have an upcoming event din po on September 17, Mental Health Forum for Leaders. If interested po kayo, just let me know later on. Also, we have another event, Leveraging AI for Sustainable Business. So, innovative strategies and networking for sustainable business success. So if anyone is interested, it's on September 17 po. So, salamat po sa ating mga partners for today. Hindi lang for today, no? Forever partners daw po natin sila, BGMP, NCR, of course, PSE, and of course,
PTRI, kami naman po ay parating nagtutulungan at kami parating magkapamilya. Yun po, follow lang po din yung aming Facebook page, DOST National Capital Region. Doon po kami nagpo-post ng aming mga inisyatibo, various initiatives. Dahil po sa ibang probinsya, PSTO ang tawag po sa kanila. No, sa amin, meron kaming cluster area SNT offices. May sarili din po silang Facebook pages. Pwede rin pong makita din kung ano yung mga pang-araw-araw and yung mga long-term, short-term, and daily programs that we are doing sa aming pong clustered areas and offices. Sila po ay DOST NCR Pamamarisan, yun din po ang pangalan ng kanilang page. DOST NCR Pamamason, yun din po ang pangalan ng page. DOST NCR Kamanava, yun din po ang pangalan ng page. Yun ang nakalimutan ko. DOST NCR Montaparlas, yun po yung 4 namin na clustered area SNT offices. So maraming salamat and for always relaying the good information din about those initiative ng hindi lamang ng buong DOST family po. Jumeline Dr. Lero of Philippine Information Agency. So, ang ating second part ng ating activity for today ay yung judging natin ng sining siyensya. So, kanina po na-mention na nila kung ano po yung sining siyensya. So, ulitin ko lang po ulit. Ang sining siyensya or yung weaving art and science for the integration ay isang painting competition organized by the DOST NCR. Kasama po ang Bureau of Jail Management and Penology, National Capital Region, ay gusto po natin bigyan ng platform ang ating mga PDLs or yung mga persons deprived of liberty na magkaroon ng platform na ma-express yung kanilang creativity at mabigyan sila ng ma-promote yung reintegration initiatives ng BJMP po. So for today, ang mga magiging judges po natin ay yung mga kasama po nating DOST officials and partners na pangungunahan po ni Engineer Romelyn T. Tresvalles, ang Regional Director ng DOST NCR. Kasama rin po natin si Dr. Julius L. Leaño Jr., Director po ng DOST PTRI, and ang ating mga representative ng ating mga partners, si Ms. Reyna A. Sedeno, Events Director ng Partnerships for Sustainability Education, and ang Regional Director po ng BJMP NCR, Jail Chief Superintendent Clint Russell A. Tangeles. So sa ating pong criteria ng judging, unang-una po dito yung relevance to the theme or message of artwork, ito po ay 40%. Originality and uniqueness, 30%, style and technique, 25%, unity of composition of elements, 5%, total of 100%. So kung magtataka po kayo, mga prizes po ng ating mga mananalo sa Sining Siyensya, ang first place po ay makakuha ng 15,000 pesos, second place po ay 10,000 pesos, third place 7,000 pesos at ang ating People's Choice, 5,000 pesos. Ang People's Choice Award po, dito po natin ipopost po sa DOST NCR Facebook page ang lahat ng 15 entries po natin mamayang hapon po. So yung ating mga makakakita na mga paintings sa Facebook page, pwede na po silang mga mag-heart react, like, any positive reactions po will be counted para sa ating People's Choice Award. Kailan i-announce yung winner ng People's Choice? Ang announcement po ng winners po kasama People's Choice Award na mangyayari sa August 28 po, kasabay ng ating opening ceremony ng ating pamanaan. Ang ating pong mga media partners, mga friends po natin na kasama today, meron po tayong silent auction. So kung kayo po ay interesado, bumili ng artwork, pwede nyo pong i-click or puntahan yung aming kiosk sa likod para po kayo ay makapag-bid. Sa atin naman pong mga nanonood sa Facebook Live, pwede nyo po kaming puntahan sa Intramuros sa August 28 to 29 para po makapag-bid din po kayo kung gusto nyo pong bumili ng mga artworks ng ating mga BL. So dito na po magsisimula ang ating judging ng ating Sining Siyensya po. So inaanyahan ko po yung ating mga 4 judges na makapag-ikot po sa ating mga paintings. Also yung ating mga media partners kung may gusto po kayong i-bid. Maraming salamat. So, ang price na, ano yung pinakababang price? The paintings. The paintings.
Wala siguro mas mura. Teka, mirror ka. Feeling fun, feeling regional director. Okay, ayan, napanood niyo po ang napakagandang video at mensahe ng ating mga kaibigan sa DOST at ang kanilang imbitasyon na kayo po ay dumalo sa magaganap na 2024 Pamana Agham. Siyensya sa bawat habi at hibla. At nakita nyo rin po yung display doon sa video ng mga pinaint ng ating mga person deprived of liberty, yung ating pong mga kababayan na nasa loob po, no, nakapiit. Hindi na po sila naiinip kasi meron silang pinaglilibangan, may pinagkikitahan dahil yung pong pagbibilan ng kanilang mga painting ay mapupunta po syempre doon sa gumawa. At dito nga ay nagkaroon ng contest, pakita ko sa inyo, no. Ayan, saan ba yan? ayan po. Ay, di pa kita. Okay, basahin na lang natin. Yung pong painting, marami pong iba't ibang inspirasyon ang ating pong mga person deprived of liberty. Meron silang inspirasyon sa bawat painting nila. Yung paglalakbay ng hibla, ayan, iba yung nakapicture dyan, ano? At syempre, ayan po. At syempre po, meron ding pinta ng pag-asa at until we become. Bawat may title at kung ano yung kanilang nasa isip, katang isip, yun din po yung kanilang na-drawing. Matutunghayan po nyo yun dyan po sa Intramuros, naka-display po yan at ina-announce din po at kung sino po yung mga nanalo na ating mga PDL, person deprived of liberty, PDL. Nandyan po at malalaman din po natin mga nalo kasi that time po na judge po ang ating mga panauhin doon nung araw na yon, nag-judge sila, iniskura nila, pero ang announcement po ay gaganapin po sa August 28. Sa day 1 po ay matutuhayan niya yung opening ceremony, ceremonial signing, opening and tour of exhibits, and partnership and product launching. Ay, maraming product dyan. Sining Siyensya Silent Auction, ayun na mga po yun. At ang Pamanang Habi featuring DOST, PTRIs, Kahabi, PTFS, and PSES Sustainable Fashion Show. Ayan. At 6 to 7 p.m. po ay magkakaroon ng networking. Ang ikalawang araw naman po, mag-umpisa ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi, ng tanghali. Ito po yung Tiny Thread Talk, weaving workshop for kids. Ayan, dalhin niyo po ang yung mga kids para makita nila kung ano ba tong weaving, hobby. Yung hobby at hibla, di nila alam yan, ano? Alam lang nila siguro yung sewing machine, yung makina. Pero ito po ay sa mga ninuno pa po natin ang galing, yung hobby at hibla na ito. At siyempre po, yung pong Telehanga Innovation for the Textile Industry. At ang siyempre mga foreigner gusto nila magsuot yan mga damit na yan kasi tayo ang Pinoy gusto rin natin At dito po ay makita nyo yung Textile Innovation Exhibit, Techno Exhibit and Bazaar, Robin Consultancy Clinic. Marami pong magiging gaganapan niya kaya huwag niyo pong kalimutan. August 28, dyan po sa Intramuros, Manila. Okay, ayan. Napakarami pong gawa ang naging ganap, ano? Diyan po sa ating DOST. Talaga napakasipag, patuloy ang ginagawang pagpapaunlad ng ating ekonomiya sa pamamagitan po ng
siyensya, teknolohiya. Yan po yung ating inaano ngayon kasi talaga pong napaka high-tech na po tayo ngayon. Ayan. At sana po ay huwag niyong kalimutang suportahan ang mga produkto, tangkilikin ang ating mga products mula sa Habi at Hibla. Okay. Maraming salamat po sa lahat po ng ating followers and viewers. Tuloy nyo lang po follow our DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Pansamantala na po tayo magpapalam. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya, Bantay at Kasangga. Maraming salamat po. God bless.